Ayon po sa isang kilalang analyst na si Misko, inaasahan niyang tataas ang presyo ng XRP sa short term, mid term at saka long term. Mula po sa $3.50 sa short term hanggang $8 sa mid term at aabot pa ito sa $20 pagdating po sa long term. Ngayon ay paano po niya nakuha ang mga numerong ito? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ayon po kay Misko, ayan, ay may potensyal na umabot daw ang presyo ng XRP sa $3.50 sa short term. Ayan, umpisan po natin sa short term. Ang kanyang dahilan ay ito po ay dahil daw sa mga whale activity o ang mga malalaking pagbili ng mga malalaking investors at ang anticipation para sa mga bagong financial products na konektado kay XRP. Kamakailan lamang ay nagkaroon po ng 5% na pagtaas sa presyo ng XRP matapos kumalat ang balita tungkol po sa crypto ETF o Exchange Traded Funds. Bagamat pansamantala pong bumaba ang presyo sa $3.13, nananatiling bullish po ang pananaw ni Ginoong Misko para sa short term. Bukod dito ay malaki rin ang epekto ng kaso ng Ripple laban sa SEC. Ang kasong ito ay malapit na pong magkaroon ng resolution at maraming XRP holders ang umaasang magiging pabor ito kay Ripple. Kung mangyari po ito ay posibleng magkaroon po ng malaking boost sa presyo ng XRP sa maikling panahon. Pero ano nga ba ang maaring downside nito? Siyempre, nandyan pa rin po ang volatility. Ayon po sa ilang eksperto tulad po ni Ginoong Mark Fagel, isang dating opisyal ng SEC, maaring masyado lang mataas ang expectations ng iba, lalo na routine decisions, routine decisions lamang daw ang posibleng laman ng mga closed door meetings ng SEC. Yan. Ngayon ay ano naman ang inaasahan dito sa midterm price, kung saan ay ang $8. Yan, may potential daw po itong umangat sa $8. Yan, sa midterm o panggit ng panahon, ayan, ay mas malaki po ang posibleng pag-angat ni XRP. Ayon po kay Ginoong Misko, maring umabot daw ito sa presyong $8. Lalo na kung maipapatupad ang mga bagong financial products tulad po ng XRP futures contracts sa CME Group. Ano nga ba ang XRP futures contract? Yan, ito po ay ang mga kontrata na nagbibigay daan sa institutional investors na mag-trade ng XRP nang hindi po kailangang direktang bumili ng asset. Dahil dito ay mas maraming pera ang maaring pumasok sa market na siyang magpapataas sa liquidity at presyo ng XRP. Dagdag pa rito ang pagtaas po ng interest mula sa mga malalaking institution tulad po ng mga bangko at hedge funds ay magbibigay ng karagdagang kumpiyansa sa market. Sa kasalukuyang kalagayan, unti-unti na pong nagiging mainstream ang paggamit ng cryptocurrencies at si XRP ay isang malaking contender para sa institutional adoption. Yan, dito naman po tayo sa long term kung saan ay ang prediction ni Ginoong Misko na maaari daw pong or may potential daw pong umabot sa XRP sa presyong $20. Ayan. Ang kanyang basihan po dito ay ang posibilidad na maging bahagi raw sa XRP ng national banking system at saka global finance. Yan, na-content na rin po natin yan kanina. Isa na rin pong eksperto ang nakapagsabi na kapag si XRP ay naging base layer ng national banking system ay magdudulot ito ng matinding impact sa presyo ni XRP. Yan, naunang sinabi po ni Ginoong Mark Yusko, ayan, siya po yung tinutukoy ko na eksperto.
Isa po siyang respetadong figure dito sa mundo ng crypto na posibleng gamitin sa XRP bilang pundasyon para sa mga central bank digital currencies or CBDCs o maging sa pambansang structure or infrastructure sa pagbabangko. Bukod pa rito ay ang Ripple, ang kumpanya po sa likod ng XRP, ay patuloy na nag-i-expand. Yan, kanya pong pinapalawak ang kanyang mga partnerships. Kasama na po rito ang collaboration nila sa Bank of America para sa blockchain solutions. Ang ganito pong mga hakbang ay nagpapakita na seryoso po ang Ripple na gawing malawak ang adoption ng XRP bilang pangunahing tool sa global finance. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong mga developments, hindi malayong maabot na XRP ang target na $20 o baka higit pa. Ayan, or baka mas mataas pa. Ayan, ngayon ay ano naman po ang papel ng Golden Cross sa bullish momentum na XRP. Kung mahilig po kayo sa technical analysis ay siguradong baka narinig na po ninyo ang tinatawag na Golden Cross. Ito po ay nangyayari kapag ang short-term moving average ng presyo ng isang asset ay nag-cross or tumawid pataas sa long-term moving average nito. Isang malakas na bullish signal po ito kapag nangyari yan. Ayon po kay Ginoong Misko, kasalukuyang nakikita po ang Golden Cross na ito kay XRP laban kay Bitcoin. Kaya yan, makikita po natin ito sa trading pair na XRP BTC. Yan, yung Golden Cross pattern na ito ay isang positibong indikasyon para sa mga traders. Ibig sabihin po ay mas maraming investors ang nagiging interesado kay XRP dahil po sa momentum nito. Dagdag pa rito ay ipinakita rin ni XRP ang malakas na performance nito laban sa iba pang mga cryptocurrencies tulad po ni Ethereum at saka Stellar. At ayan, ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na po sa mga interesado kay XRP. Ayan. Una ay sa short-term gains. Yan, kung totoo po ang short-term prediction na $3.50, magandang pagkakataon ito para sa mga traders na gustong mag-profit sa mabilisang paggalaw ng presyo. Pangalawa ay ang midterm investment. Ang midterm target na $8 ay nagbibigay naman ng magandang dahilan para mag-hold ng XRP. Lalo na kung makikita nating magkakaroon po ng institutional adoption sa mga susunod na buwan. Pangatlo ay ang long-term opportunities. Kung totoo ang $20 na price target nitong si Ginoong Misko, ito po ay life-changing para sa maraming investors. Sa presyong nasa $3 lamang ngayon, malaki po ang potensyal na kita kung magtatagal ka sa market. At ang panghuli ay ang global influence sa financial system. Ang posibilidad na maging bahagi po ng pambansang sistema ng pagbabangko itong si XRP ay nagpapakita ng kredibilidad ng cryptocurrency sa global scale. Posibleng makakita rin tayo ng mga katulad na hakbang mula sa ating sariling bangko sentral o iba pang institution dito sa Pilipinas. At ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, napakaganda po ng potensyal na XRP base po sa analysis na ito. Gayunpaman ay mahalaga po ang tamang diskarte at research bago po mag-invest. Huwag pong basta sumunod sa hype. Pag-aralan po ang market, alamin ang risk at laging maglaan lamang ng perang kaya mong i-invest. Ang ganitong balita ay nagpapakita kung paano po unti-unting nagiging bahagi ng mainstream financial systems ang crypto. Kaya para sa atin na mga Pinoy, maganda pong pagkakataon ito upang sumabay sa pagbabago ng landscape ng global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.